how much for an overnight stay? We have 2-bedroom, including breakfast, that only costs 6,000 pesos. But we can also offer you a bedroom that only costs 4,500. Alright, miss. Thank you. Alves to ah. Di ba siya yung nandun sa The Future of You? Teka, di ba yung congressman to ng Makati, si Morena? Saan mo to nakuha? Eh di sa hotel, saan pa nga ba? Ayan, malapit na matapos ka. Lalagyan na lang kita ng nose line, ng bonggang-bonggang nose line. Cool. Ay, friend! Ano bang bagong chika ngayon? OMG! You know Nicole? Nicole Alves? Yung sa The Future of You? Ay, oo. Na-makeupan ko na yan. Bakit ang chika sa kanya? I saw her one time sa isang restaurant. And you know what, girl? Guess who's with her? Who? She's with some old guy. I think sugar daddy niya yun. Really? Yeah, I swear. Madalas silang magkita sa isang coffee shop. And you know what? Tago yung coffee shop eh. At gabi sila madalas magkita. Grabe naman, sayang beauty. Hay nako, no comment. Uy, keep this between us, please. Oo nga pala ba gusto mo ng mga crinkles, brownies, tsaka cheesecakes? Sarap to! Marami nga akong order sa aming artista eh. Ay, oo. Nabanggit na nila sa akin yan. Ano ba yan, business mo? Hindi, no. Reseller lang ako. Okay, I'll try to order next time. Alright, sige. Good luck sa mga shoot mo. Good evening, sir. What room, sir? Relax daw, please. Hindi ako pwede magtagal ah. May shooting kasi ko mamaya eh. Okay, I'll just sleep here. Okay. Okay, miss. 1-bedroom deluxe. One moment, please. Hurry, please. Okay, sir. Here's the key of room 218. Enjoy your stay. Thank you. So, how was your day? Oo nga, kaya ano lang kasi suyapan. Grabe sis, you're one of a kind. Believe na talaga ako sa pagkagilap mo ng storya. Ginagawa ko lang trabaho ko. Ikaw kasi, kung hindi lang ako naaawa sa'yo dati, na stress sa paghahanap ng balita. Kaya nga thankful ako sa iyo. Dahil sa galing mong maghalongkat ng mga scoop, malapit na akong ma-promote sa trabaho ko. Oh, edi congrats. Teka, wala nang libre ngayon. Alam ko. Oh, ito ang kita mo. Sis, nandito na lang din tayo. Baka gusto mo ng iba pang sideline. Ano ang akala mo sa akin? Pokpok? Oh, baby oil, magkamay ka.
Ladies and gentlemen, makakapanayan po natin ngayon ang babaeng napakainit po ngayon sa mata ng publiko, si Miss Nicole Alves. Nicole, tatapatin na kita. Alam naman natin na, na mainit ka sa mata ng publiko ngayon, yung mga various posts sa media, sa social networking sites, about you being a mistress of a congressman. So, I'll ask you, Miss Nicole, what are your reactions about this? Una po sa lahat, hindi po totoo nakapit ako ng isang congressman. Hay naku! Parati na lang ganyan. Andiyan na nga ebidensya, i-deny pa. I was set up, hindi totoo lahat ng yan, hindi ako yan, kamukha ko lang yan. Huwag po tayo manguhusga nang hindi natin alam ang totoo. Wala pong katotohanan ang issue na ito. Hindi po ako kabit. Sus, puro kayo deny. Gagawa-gawa ng kataranta doon, tapos di ka panindigan. Okay, Nicole. Ano naman ang mensahe mo sa taong nagkalat ng issue ito? Ito lang po ang masasabi ko sa mga taong gustong sumira sa akin. Life is a boomerang. What you give, you get. Alright, Miss Nicole, I hope you get over this. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Miss Nicole Alves. Hello, Ruth! Hello, sis. Punta ka na dito for pick up na yung mga RSL mo. Sige, magbibihis lang ako. Nako, Ruth, mukhang mabenta na talaga yung mga pastries mo, ah. Hindi naman to bebenta ko, hindi masarap, di ba? Oo nga eh. Kahit may kamahalan ng benta natin, patok pa din. Good afternoon. Ito na yung mga orders nyo. Kuya June, yung cakes mo. Tapos, Ate Alex, yung brownies mo. Tapos yung leche. Thank you. Uy, Mari! Di ba si Glenn Villaverde yun, yung kapartner ni Nicole Alves? Oo, siya yun. Nagwapa, di ba? Excuse me, di ba ikaw si Ses? Yung nagbebenta ng brownies galing kayo? Order sa akin ako 5 brownies eh. May happen. Ay, opo. Nasabi na sa akin ni Ruth. Matagal ka na po ba ng buyer? Ito na. Yeah, quite some time. Pero, thank you for this ha. Hello. Hello, sis. Busy ka ba? Hindi naman. Nagbigay lang ako ng pastries sa mga umorders. Bakit? May emergency kasi yung makeup artist eh. Proxy ka muna. Okay, sige. Saan ba yan? Dito sa Petronas Building sa Makati, may press con kasi yung The Future of You eh. Ah, yung bagong teleserye ng VMA. Okay, sige. Pupunta na lang ako dyan ngayon. Sige, salamat. Pakibilis ha, kasi dadating ng mga artista eh. Miss Nicole, nandito na yung makeup artist. Sige na. Okay. Simulan mo na. By the way, thank you nga pala ha. Kasi nag-back out yung makeup artist ko nung nalaman niya ako yung may makeupan niya. Ganun ba? Talaga? Si Glenn Villaverde? Oo, dulong sa droga yun no? Oo. Gusto ko pa naman sana siya. Di mo akalain na adik yung malaki niya mukha. Teka, baka chismis lang yan. Sigurado ka na ba? Oo naman, ikaw pa yung nakaibigan ko eh. Ses, o ikaw talaga nagbibigay ng mga scoop sa akin eh. Hindi talaga ako nandito sa meron. Ako pa. Professional ata to.
So, Ses, nandito na lang din tayo sa resto. Mag-date na lang tayo. So, order ka na nga lang ng kape para maimasmasan ka. Sige, mauna na ako. Gagawin pa ako eh. Always the good friend. Can she dare believe? Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. When you're inspired to make the change, when you're ready to fall, Nasa iyo lahat. Positibo sa droga ang lead actor ng Future of You na si Gwen Villafuerte matapos magpatingin sa PIDEA para sa gaganaping concert sa Europe. Ayon sa kanyang manager, inamin ng aktor na gumagamit nga siya ng ipinagbabawal na gamot at dadalhin siya sa rehabilitation center. Humingi rin ng tawad si Gwen Villafuerte sa kanyang pamilya, fans at sa publiko dahil sa naturang insidente. Okay, sige. Papunta na ako. Drogang nahuli kay Glenn. Ayon sa binata, kakaibang paraan daw ang ginagawa ng mga dealer para maibigay ang droga sa mga kliyente nila. Opo. Magandang hapon po. Kayo po ba si Celeste Belina? Oo, bakit may problema? Ma'am, may dala po kaming warrant of arrest. Ma'am, inaaresto po namin kayo sa salang paglabag sa RA 9165, also known as Dangerous Drugs Act of 2002. Ma'am, sa presinto lang po kayo magpaliwanag. Dapat po kayong manimimik. Lahat po ng iyong sasabihin ay makikamitin po sa inyo sa korte. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, wala nga akong kahit anong droga at saka hindi ako drug pusher. Makeup artist ako. Ma'am, ayon po sa investigasyon namin, sa inyo po nanggaling ang mga nahuling droga. Kina Mr. Villafuerte at ang mga kaibigan niya. Sa inyo nga po kupagpadong binili ang mga droga. Eh kung may mga binibenta man ako, hindi mga droga yun, pastries yun. Ma'am, lahat po ng drogang nakuha namin ay nakatago sa mga pastries. Ha? Teka, wala akong alam dyan. Nagbibenta lang ako, pinabibenta lang sa akin yan ng kaibigan ko. Sulot de mesa ang may pakanala ito. Ma'am, paano siya magiging may sala? Eh siya nga po nagbigay ng impormasyon tungkol sa inyo. Ano? May pruweba ako na siya, may pakanalan lahat. Sige, tignan niyo pa, nakapangalan sa kanya yung business permit. Taga-benta lang ako. Na-check na po namin, pasensya na po, pero ang pangalan niyo po nandito. Hindi totoo yan. Inosente lang ako, biktima lang ako. Ayan, ayun ang hirap sa inyo eh. Huli-huli na, pwede pa. Hindi ba yung nakipetensya mo? Papa, nagawa-gawa ka ng katalang-tatuhan eh, hindi mo kaya panindigan? Gagawa-gawa ng kataranta doon, tapos di ka ang panindigan. Nahuli na ang katuringang drug dealer to the stars. Napag-alaman din natin na siya ay kilalang makeup artist ng mga artista. Ito ay si Celeste Medina.